Ako, si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 32 drive-in schools suspendido, pinagmumulta ng tinatayang 1 milyong piso. Pinoy na dating may kaso, dawit sa LA immigration raid. DA suportado na managot ang mga sangkot sa hindi rehistradong pataba, pesticides sa Las Piñas. ICC binasura ang petisyon ni former President Rodrigo Duterte na diskwalipikahin ang dalawang ICC judges. DSWD sinagawa ang profiling ng halos 2,000 dating rebelde sa Lanao. At NAIA subcontractor huli sa kasong human trafficking. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong pagbabalik eskwela, inaabisuhan ng publiko na maging maingat po kontra monkeypox o mpox. Hinihikayat ang mga travelers na ugaliin ang paghuhugas ng kamay, wastong etiquette sa pag-ubo at pagbahing, at paggamit ng alcohol-based hand sanitizers, lalo na po kung bababa ng eroplano. Una nang nilinaw ng DOH na hindi airborne ang mpox, kung kaya't inaabisuhan lamang ang publiko na sundin ang proper hygiene upang maiwasang mahawaan ng mpox. Magandang balita po, 10 basic maintenance medicines ang ngayoy exempted na sa value-added tax matapos gawing VAT-free ng Food and Drug Administration o FDA. Sa inilabas na FDA Advisory No. 2025-0510 VAT exempt, ang mga kabilang na gamot ay ang variants ng Tegafor na gamot para sa cancer, metformin, metoprolol, atorvastatin para sa diabetes at kolesterol, at lamotrigine para sa mental illness. Lubos naman itong ikinatuwa ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes Jr. kung saan aniya makakadagdag sa purchasing power ng mga senior na pensioners at retirees ang pagka-exempt sa tax ng mga naturang gamot. Samantala, sinuspendi ng LTO ang 32 driving school. Ito'y matapos matuklasan ang ginagawang anomalya sa pag-i-issue ng Theoretical Driving Course o TDC at Practical Driving Course o PDC. 6 na buwan na tigil operasyon kasabay ng 1 milyong pisong multa ang ipinataw ng Land Transportation Office o LTO. Lagpas kalahati sa mga ito ay mula sa Central Luzon. Ayon sa LTO, patuloy ang inspeksyon, audit at validation checks sa mga driving school para mapanatili ang kredibilidad ng pag-i-issue ng lisensya. Nakatanggap naman ang pinakatibog na bahagi ng bansa na tawi-tawi ng libreng pampublikong Wi-Fi na handog ng Department of Information and Communications Technology. Layo nitong mapabilis ang internet service sa isa sa kinokonsiderang worst islands to go online. Dala ng DICT ang Free Public Internet Access Program at nag-install ng 53 sites sa 25 lokasyon sa naturang probinsya. Kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Los Angeles na kabilang ang isang Pinoy na naaresto sa isinagawang immigration operation ng mga otoridad sa Los Angeles, California. Itinanggi nito na hindi umano siya kasama sa raid na umiiral sa LA, bagkus naaresto siya dahil isa sa mga operasyon ng Immigration and Customs Enforcement at dati nang nakakulong at nahaharap sa kaso ng pagnanakaw at rape. Inaasahang madedeport ang Pinoy matapos ang kanyang sentensya. Sa ngayon, walang Pilipinong naiulat na naaresto mula sa mga protesta at sinasabing nasa mabuti umanong kalagayan ang PhilAm community sa LA. Hindi lang po isa kundi 2 weather system ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
Isa na rito ang tropical cyclone o bagyo na nasa labas ng bansa, habang ang isa naman ay ang tropical depression na nasa kanlurang bahagi ng Iba Zambales. May lakas itong 55 kilometers per hour at may bugso ng hangin na tumataas hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos ng dahan-dahan patimog silangan. Susunod sa News Force. Senate Impeachment Court, ibabalik sa Kamara ang kaso laban kay VP Sara. Presentation of articles, kanselado. PNP sinama sa requirement ng promotion ang hindi pagiging overweight. ICC binasura ang petisyon ni former President Duterte na diskwalipikahin ang dalawang ICC judges. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.